Isang maligayang pagbati po sa inyong lahat mga kahoror. Bago ko po simulan ang kwento, ay muli nagpapasalamat po ako sa lahat ng nakikinig at nag-like at nag-subscribe ng aking YouTube channel. Sa isang maliit na baryo sa Maynila, may isang matandang bahay na walang gustong tumira. Nababalot ito ng lumot at mga halaman at ang paligid ay tila laging binabalot ng dilim kahit sa tanghaling tapat. Sa bahay na iyon, naninirahan ang isang matandang babaeng kilala ng lahat bilang si Lola Rosa. Subalit, ang kanyang kasama sa bahay na mas kinatatakutan ng mga taga-baryo ay ang kanyang alaga, isang itim na pusa. Ang pusang itim ni Lola Rosa ay kakaiba. Lagi itong nakatingin ng matalim sa sino mang maglalakas loob na lumapit sa bahay. May mga sabi-sabi na ang pusa ay hindi ordinaryong alaga, kundi isang engkanto o kaya'y isang masamang espiritu. Ang mga bata sa baryo ay natatakot sa pusa dahil sinasabing kayang sumanib nito sa mga tao. Isang gabi, nagpasya ang tatlong kabataan na sina Andoy, Lina at Nico na silipin ang lumang bahay ni Lola Rosa. Napagpasyahan nilang subukin ang kanilang tapang dahil sa hamon ng kanilang mga kaibigan. May dala silang mga flashlight at palihim silang lumapit sa bahay. Pagdating nila sa bakuran, tumambad sa kanila ang malamig na simoy ng hangin na tila may ibinubulong. Nilingon nila ang paligid at nakita nila ang itim na pusa na nakaupo sa may pintuan. Tila hinihintay sila ng pusa at ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim. Mistulang mga baga na nagbibigay ng kakaibang takot. Ano? Tuloy pa ba tayo? Bulong ni Andoy. Nanginginig na ang boses, pero bago pa sila makapagdesisyon, biglang lumapit ang pusa sa kanila. Tahimik, ngunit may kakaibang bigat ang bawat hakbang nito. Hindi man naglalakad ng mabilis, tila napakabigat ng presensya nito. Nang malapit na ito kay Lina, may narinig silang boses. Hindi boses ng tao, kundi parang alingaw-ngaw mula sa ilalim ng lupa, malamig at madilim. Bakit kayo nandito? Tanong ng boses. Tumawa ang pusa, pero sa halip na karaniwang tunog ng pusa, ang maririnig nila ay isang matinis na halakhak ng isang matanda. Nagtayuan ang balahibo ng mga bata habang unti-unting namumuo ang takot sa kanilang mga puso. Biglang nagbukas ang pinto ng bahay at tumambad sa kanila si Lola Rosa. Aba, mga bata, gustong-gusto nyo yatang pumasok, sabi niya. Sabay ngiti ng masama. Walang makapagsalita sa tatlo. Natulala lamang sila habang ang pusa ay umiikot sa kanila. Parang ini-inspeksyon ang kanilang mga kaluluwa. Hindi nyo ba alam? Tanong ni Lola Rosa habang hinahaplos ang itim na pusa. Ang alaga kong ito ay may kakayahang magdala ng sumpa. Sino man lumapit sa aming bakuran nang walang paalam ay sinusumpa niya. Bago pa makaalis ang mga bata, naramdaman ni Andoy ang bigat ng kanyang katawan. Para bang hindi siya makagalaw. Naramdaman ni Lena na tila may malamig na kamay na dumadapo sa kanyang balikat, at si Nico naman
ay nakaramdam ng matinding kaba at pagkahilo. "Ibalik niyo kami sa bahay." Pabulong ngunit puno ng takot na sinabi ni Lena. "Hindi na kayo makakabalik tulad ng dati," sabi ni Lola Rosa. "Kayo ngayon ay minarkahan ng aking pusang itim. Kahit saan kayo magtago, hahanapin niya kayo at palaging susundan." Kinabukasan, hindi na nakita ang tatlong bata sa Maynila. Ang sabi-sabi ng mga matatanda ay naging bahagi sila ng kababalaghan ng bahay ni Lola Rosa. At tuwing sasapit ang gabi, ang itim na pusa ay naririnig na tila tumatawag sa mga bata, naghahanap ng mga kaluluwang nais niyang hulihin. Kaya't mula noon, walang sino man ang naglakas loob na lumapit sa bahay ni Lola Rosa. Ang pusang itim ay patuloy na nagbabantay, tila naghihintay ng mga susunod na biktima, at ang bahay na nanatiling tahimik ngunit puno ng mga misteryo at kababalaghan na hindi kayang ipaliwanag ng sinuman.